Inaasahan na rin ang pagdami ng mga biyahero hanggang bukas na umaga sa South Luzon Expressway. Naka-standby na mga patrol at rescue units sakaling magkaberya. May ulat on the spot si Trisha Zafra. Trisha! Mariz, mabilis pa ang biyahe ng mga sasakyan sa South Luzon Expressway sa mga oras na ito. Pero mamayang hapon, inaasahan na dadami na ang mga sasakyang manggagaling sa Katimugang Luzon at sa mga karatig probinsya na babalik sa Maynila dahil nga huling araw na ngayon ng holiday. Sa mga oras na ito, Mariz, sa Santo Tomas Toll Plaza, base sa monitoring ng Traffic Control Center nitong pamunuan ng NSLEX, may kaunting pila na ng mga sasakyan approaching the Toll Plaza papuntang Kamaynilaan. Samantalang sa Calamba Toll Plaza naman, Mariz, ay tuloy-tuloy ang daloy ng mga sasakyan. Itong dalawang toll plaza nga na ito ang binabantayan at pinaghandaan ng pamunuan ng SLEX dahil dito nagkakaroon ng build-up ng mga sasakyan. At dahil nga dyan, nagdagdag ng ambulant tellers o yung walking tellers. Nag-standby na rin ang mas maraming patrol units, 4 na tow trucks, 2 ambulansya at 1 water truck. Sakaling humaba ang pila sa mga nabanggit na toll plaza, bubuksan ang counterflow lanes. Payo sa mga motorista ng pamunuan ng expressway para hindi magtagal sa toll booth, maghanda ng eksaktong pambayad ng toll fee. Ingatan din at huwag iwawala yung card na ini-issue sa ilang toll gates. At para maiwasan ang aberya, sumunod sa speed limit na 100 kilometers per hour, magsuot ng seatbelt at tiyakin na nasa kondisyon ang sasakyan at katawan sa pagmamaneho. Sa mga magkakaproblema sa biyahe, Mariz, sa SLEX, maaaring tawagan ang hotline na 02-776-7777 para ito sa mga motorista natin magkakaberya sa Skyway o yung mula C5 hanggang Alabang na bahagi ng expressway. 049-508-7539 naman ang hotline para sa bahagi ng SLEX mula Alabang hanggang Santo Tomas. At 043-756-7870 naman ang hotline para sa Star Tollway o yung mula Santo Tomas Toll Plaza hanggang sa lalawigan na ng Batangas. Mariz, sa mga oras na ito ay salamat sa Diyos, no? Wala pa namang naitatalang aksidente dito sa kahabaan ng South Luzon Expressway. Balik sa iyo, Mariz. Alright, Trisha, aalamin ko lang yung eksaktong oras sa hapon kung kailan inaasahan talaga yung build-up na o yung pagsisikip ng daloy ng trapiko, especially dyan sa mga binanggit mo na mga exits, ano? Ayon sa mga nagmo-monitor ng traffic dito nga sa kanilang control center, bandang alas 2 ng hapon, dyan daw nagsisimulang magkaroon ng pila ng mga sasakyan doon sa mga tollway na kanilang binabantayan o toll plazas na kanilang binabantayan, partikular na nga dyan sa Santo Tomas Toll Plaza at sa Calamba Toll Plaza, Mariz. Yung mga binanggit mo bang hotlines, Trisha, kung sakasakaling wag naman sana no, magka-aberya o may mga medical emergencies, ito yung mga hotlines na kailangan tawagan. Wala ba yung mas mabilis na numerong matandaan? Mariz, yan yung hotlines na kanilang binanggit at sana yung mga kababayan natin i-save na itong mga numerong ito. Makikita rin yan sa website, no, ng ating expressway, yung kanilang official website. Sa mga kababayan natin, pakisave na po yung mga number na yan, lalo na po yung mga dadaan sa kahabaan ng South Luzon Expressway papuntang Maynila. Iba-iba po kasi ang mga hotlines na yan, depende kung nasa ang bahagi kayo ng South Luzon Expressway. At lilinawin ko lang yung mga binanggit mo na mga additional personnel, ano, specifically yung mga medical, yung mga ambulant tellers, of course, nandyan yan sa mga tollways, pero yung mga medical na pwedeng tumugon for emergency cases, saan sila specifically naka-standby? Doon lang ba sa may toll plaza mismo or along the highway or along the expressway, Trisha? Sabi ng Traffic Control Center personnel dito, Mariza, strategically deployed yung emergency service units na yan na kanilang inihanda para nga dito sa South Luzon Expressway. Ang kanilang first responder, Mariz, ay yung kanilang mga patrol units na nakapakalat dito sa
South Luzon Expressway. Itong area of concern nitong opisina kung saan tayo naroon ay yung 37-kilometer stretch ng expressway mula yan sa Alabang hanggang Batangas. May mga nakapakalat na patrol units dyan. Yun ang unang tumutugon sa kung anumang aberya. At depende sa sitwasyon o assessment, syempre agad ide-deploy yung emergency service units na nabanggit natin, tow trucks, yung water truck, saka ambulansya, depende sa pangailangan. Pero nakahanda na raw yan ayon dito sa authorities natin dito sa control center. Alright, pero sana naman ay hindi na natin kailanganin pa yan at maging matiwasay ang biyahe ng lahat ng ating mga kababayan patungo at pabalik sa kanilang mga destinasyon. Maraming salamat sa iyo, Trisha Zafra.